I'm Pia from Grow with Pia. Diba? Nga lang, gusto ko lang mag-video kasi it's my 11th day of taking escitalopram o yung Jovia na gamot for my panic disorder. So, last January 4, nagkaroon ako ng first ever session with a psychiatrist. Nakilala ko siya sa Now Serving na app, pero nagtanong kasi ako sa threads nun kung sino ang best psychiatrist for them. So may nag-comment doon, sabi niya si Doktora Mayri. Ilagay ko na lang din sa description yung name niya, tsaka yung link to the Now Serving app. Grabe, yung first session ko with her, tanong pa lang niya na, are you sad? Umiyak na talaga ako. Kasi I know myself as a strong, independent woman na hindi umiiyak. Pero that time talaga, siguro, sobrang bigat na nung nararamdaman ko. Sobrang pagod na ako, ganong level. Kasi, my story kung bakit ako nagkaroon ng panic disorder ay nagsimula siya nung nanganak ako last year sa second baby ko. After several days na nakapanganak ako, na pre-eclampsia ako. Pero days before pa noon, or kahit before pa ako manganak, tumataas na talaga yung BP ko. Nasa 140/90, ganyan. Nakita ko lang siya nung nag-scroll back ako sa mga photos ko. Pinicturean ko pa rin yung BP monitor ko. And doon, may mga spikes na pala nun. So, iba na talaga din yung pakiramdam ko nun nung manganganak ako. Basta parang gusto ko lang ilabas si baby nun. Kasi may something wrong talaga sa katawan ko nun. So, yun nga, na pre-eclampsia, na ER ako, kasi may, nahilong-hilo ko pag BP ko, nasa 160/100. Tapos, nagstay ako sa hospital, mga 4 days ata. Sa Ortigas Hospital pa ako nun. Kasi hindi ako tinanggap dito sa malapit na ospital. So, after kong umuwi, I feel okay naman kasi niresetahan ako ng amlodipine. So, after siguro 5 days or 1 week, tinanong ko yung doctor ko, yung OB ko, kung pwede ko nang i-stop yung amlodipine ko. Kasi yung BP ko noon ay parang mga nasa 100/70, mga ganun, 90, mga ganun. So, mababa na siya. So, sabi ng OB ko, try daw namin muna, i-stop muna namin. Okay. So, nag-stop na kami. After, siguro 3 weeks, na-hospital yung bunso ko. Yung baby ko, nakakapanganak ko pa lang. Wala pa siyang 2 months no, nagka-pneumonia siya. So, ako lang sa ospital, na-diagnose pa siya nagka-COVID pa siya. Kaya naka-NICU kami, na nasa ICU kami noon. Walang ibang pwedeng pumunta, makausap ako, or mag-visit, kundi ako lang. So, ako na, honestly, hindi ako masyadong marunong talaga sa baby kasi hindi talaga ako marunong sa baby. Takot akong humawak ng baby. Pero that time, that moment, ako lang mag-isa. So, wala masyadong tulog, ganyan. Kasi talagang chine-check si baby. Medyo, traumatizing siya for me. Tapos, hindi ko na chinek yung BP ko nun. Kasi parang, I feel fine naman. Nagkakape pa nga ako nun, kung ano-ano pa yung kinakain ko, ganyan. Wala akong tulog nun eh. Wala akong masyadong tulog nun. Nung lumabas kami ni baby ng hospital, okay naman na siya. Days after, pumunta kami sa Tanza. Nagpahangin lang kami, nagkonting swimming lang sa dagat. During that time pala, mainit. So, marami palang mga jellyfish. So, nung nag-swimming kami, as in, wala pa nga ata 5 minutes ganun, na-sting ako ng jellyfish. Nung nagpanic ako, ganyan. Tapos,
Sinek ko, nagkalamat ako, ganyan. Tapos nung umuwi ako, parang something off sa akin. So, nag-BP ako, tumaas yung BP ko, ganyan. So, baka dahil sa pain, ganyan, I don't know, baka mataas ang talaga BP ko noon. Tapos, doon nagsimula na lagi na akong planning. I have to mention din pala na lumipat kami ng bagong bahay ng January. So, new environment. Medyo malapit lang din naman sa dati naming bahay, pero new environment siya, new baby. Tapos, nawalan pa kami ng ate na parang tinuring ko na second nanay ko. It's another kwento naman. Pero, ang naming changes talaga. So, ako, medyo ano pa nun di ba kakapanganak mo lang, basta parang yung hormones mo biglang bagsak, ganyan. Parang lagi akong inis, naiiyak, nagagalit, ganyan. Basta lagi akong galit nun sa nanay ko. Talagang naiinis ako sa kanya, ayoko siya makita, ayoko siya marinig. Sobrang ang emotions ko, sobrang ano talaga, wild, ganun. Kaya nga ngayon, trauma ako na mabuntis ulit, honestly. So, moving forward, everyday, nagbi-BP ako. Pagkagising ko, bago ako matulog, parang anytime in between, nagbi-BP ako. Siguro sa isang araw, more than 20 times, 30, 40, baka more than 50 times ako nagbi-BP everyday. So, ganun kalala yung ano ko. So, parang feeling ko talaga there's something wrong with me. Nagpa-2D echo ko, stress test, from June hanggang July, August ata, June, July, August, September. During those months, wala akong ginawa kundi magpa-check ng blood test, 2D echoes. Ayun, so, lagi akong nagpapacheck, naghahanap ako ng mga iba't ibang doctors na makakasagot kung talaga bang hindi na ako iinom ng gamot for blood pressure, ganyan. Tapos, pumunta pa kami nun sa St. Luke's para lang malaman kung talaga bang hindi na ako iinom, ganun. Sa months din na to, from May hanggang ngayong January, lagi akong nai-ER. So, kapag feeling ko na sobrang hilong-hilo ko, ganyan, syempre mag-BP ako, tapos mataas yung BP ko, mga around 140, more than, or 150, minsan nagaganon. Talagang gusto kong magpa-ER, kasi feeling ko talaga, may mangyayari talagang masama sa akin. Ganong level. So, lagi kami nag-ER, ganyan. Kahit hindi na siya covered ng insurance namin, ganon. Sobrang draining, physically, mentally, pati financially draining. Buti na lang, sobrang, andyan lang yung asawa ko para sa akin. Pero, syempre, alam naman natin na nakakapagod din. No? Kaya gusto ko nang gumaling kung ano man tong nararamdaman ko. And then, itong journey na to, mula nanganak ako hanggang ngayon, ito yung pinaka na mahirap para sa akin. Kasi, as I know myself na very strong, very kaya lahat, ganun, very on the go, na para akong na-cripple, para akong tumigil yung mundo ko. Sobrang hindi na ako maka-function ng maayos. Ganun yung nararamdaman ko. Kasi each time na parang pag-go na naman ako, yung isip ko, kailan na naman ako aatakihin, or kailan na naman tataas yung BP ko. So, lagi kong kasama yung BP ko dati. Nag-stop lang siya nung nakausap ko yung psychiatrist ko. Na-diagnose nga ako na may panic disorder. So, before, kahit saan ako pumunta, dati nga naalala ko, nag-buffet kami ng asawa ko, dala namin yung BP. Diba? Kahit saan talaga, yung feeling na safe ako kapag andyan yung BP ko, kasi alam ko kung mataas o mababa yung BP ko, andun yung feeling na yun. Ang aming changes, kasi ngayon, nang nakausap ko na yung psychiatrist ko, na-realize ko na yung some of those na mga atake ko ay dahil pala, mga anxiety attacks pala. Kasi
okay naman ako. Okay yung sabi ng doktor ko, okay naman yung BP ko, okay yung may mga occasional lang no na ano. Pero itong mga occasional na pagtaas ng BP ko, ito pala yung mga anxiety attacks ko. Kasi sabi nga nung recent doctor ko na nakausap, kapag may anxiety attacks ka, mamamagnify lahat. Yung heart rate mo, yung BP mo, tataas, ganyan. So, isip ko, yung palang mga na-ER ko noon ay mga anxiety attacks. Ganon. Kasi, ang feeling ko kapag ina-anxiety ako, ina-atake ko ay basang-basa yung kamay ko. Although, namamasa na talaga siya naman dati pa. Basang-basa kamay ko, tapos hilong-hilo ko. May times na nasusuka ako, naduduwal ako. Tapos, yung kaliwang part ko, parang feeling ko ngalay siya, ganon. Pero, yun kasi, lagi akong nag-chat GPT ng mga symptoms. Hindi ako nag-google, pero nag-chat GPT ako. So, ang ilalagay ko sa chat GPT, I feel ganito ganyan. I feel like my throat is ganito ganyan, or I feel discomfort sa chest area ko, ganun. So, syempre si ChatGPT magsasabi siya kung ano yung mga possible na sakit mo, ganyan. So, syempre yung mind mo, ma-anxiety ka na ay, ganito, ganyan, baka may ganito ako, ganyan. So, lahat na napacheck ko din, pati yung thyroid ko, napacheck ko na, sa OB, nagpacheck na ako, okay naman. Yung heart ko talaga, yung ngayon yung pinaka-ano ko, kasi last January 2, na-ER na naman ako. Kasi biglang tumaas yung heart rate ko, nag 138, ganyan, 140. As January 4, tumaas ulit yung heart rate ko, nag 150, 130, ganyan. Tapos, tawag nito, nagpapanik talaga ako, as in, ano talaga, parang feeling ko, gusto kong, pag nagpapanik ako, lalabas ako ng bahay, gusto kong umalis, hindi ko alam kung saan ko gusto pumunta, kung gusto ko pa magpa-ER, o gusto kong maglakad-lakad, basta gusto ko lang makawala, hindi ko alam kung saan. Gusto kong mawala siya agad. Parang kinokontrol ko yung body ko na bumaba ka, yung heart rate ko, ganyan, baka atakihin ako sa puso, mga ganon-ganon. So, ang ano ko, lagi akong parang naka-flight or fight yung ano ko, yung body ko, yung mind ko, ganyan. Laging puro negative yung nasa isip ko, catastrophizing, ganyan. So, thinking of the worst outcome, ganun, scenario. Sobrang draining siya, pagod na ako, mentally, ayoko na talaga, ganung level. May one time nga na umiyak ako sa asawa ko. Sabi ko, ayoko na talaga, ayoko na nito, iyak ako ng iyak. So, doon, first time ko umiyak sa asawa ko after years ng pagsasama namin. So, nag-decide ako na kumausap ng psychiatrist. And then, ayun nga, I was diagnosed ng panic disorder. So, medyo severe na siya, kaya pinag-take ako ng gamot. 2 gamot siya. Isa ay antidepressant, isa naman ay pampatulog. Kasi, kailangan kumalma ng utak ko kasi kahit tulog ako, nag-iisip ako, ganung level, ganyan. Ngayon, naka-11th day na ako ng taking Jovia, and may mga panic attacks pa rin. Pero what's good right now is, alam ko na panic attack siya. So, slowly, yung utak ko ay nire-rewire ko na siya na panic attack ito, kasi okay ka naman. This January nga, nagpa-stress test ako ulit. Normal naman siya. Pero may mga occasions talaga na tumataas yung heart rate ko. So, baka nga, dahil sa kapag nag-anxiety ako. So, yun lang. Para sa mga kagaya ko na may health anxiety, na lahat ng sensations sa katawan ay nararamdaman, I feel you. Gusto ko yung i-hug, i-comfort, kasi alam ko yung pinagdadaanan ninyo at hindi siya simple lang. Yung araw-araw na pag-iisip mo na kailan na naman ako aatakihin, or ano na naman tong nararamdaman ko, parang may bago akong nararamdaman, ganyan. Sobrang draining siya, sobrang nakaka-limit ng everyday, nakaka-apekto din ng relationships. So, ngayon, ang ginagawa ko, nagbabasa ako ng libro about anxiety. Ang current ko na binabasa ay Dare Response book.
I forgot lang the author, pero helpful naman siya. Yung book na to ay hindi siya para mawala yung anxiety, pero how not to fear anxiety. Na parang andyan lang siya. Kasi anxiety talaga ay kasama naman talaga natin siya sa everyday life natin. Parang pinoprotect niya tayo sa mga certain circumstances, pero nagiging disorder lang siya kapag paulit-ulit, tsaka kapag iba na yung naiisip natin. Ngayon, yung mga techniques naman na binibigay sa akin ng psychiatrist ko, sobrang thankful talaga ako sa psychiatrist ko kasi ang sabi niya, magsisimula pa lang yung talk therapy namin after ilang days pa or ilang weeks pa kapag kalmado na yung utak ko. Pero sabi ko sa kanya na parang paulit-ulit na akong nagpa-panic attack. Kaya kailangan ko na sana ng kausap. Kailangan na sana masimulan yung talk therapy. Ganyan. So sabi niya magsisimula kami ngayong Lunes. So mag-schedule na ako sa kanya. Ang sinasend niya sa akin na videos ay mindfulness. So mindfulness ay being at present. Kasi yung mind ko ay running talaga siya, running wild, ganun. Kung ano-ano ang iniisip, ganyan. Catastrophizing, yung mga relationships ko sa asawa ko, sa mga anak ko, sa mga tao na kapalibot sa akin ay parang nasasayang yung mga araw na sana naglalaro kami ng wala akong iniisip na iba, ganun. Nakakapag-ayos kami ng asawa kong mag-usap na about business, ganyan. So it's really heavy, no? Itong may health anxiety. So I'm recording this kasi gusto ko sa future marinig ko ulit to na ibang-iba na ako. And para sa inyo na may health anxiety din, hindi kayo nag-iisa. Kaya natin to.